Good day, Collective. Tingnan natin ang sitwasyon mo sa ngayon. Para malaman natin kung ang mensahe na ibibigay na yung guide ay para sa'yo. Thank you, Tarot Angels. Please give me another 2 cards and 1 last card. Overall, teka lang. Overall energy mo, currently, nasa sitwasyon ka ng karmic relationship. Pero, inaano mo na to ha, nakikita mo na yung lessons mo kung saan ka nagkamali. Bakit ang ramdam ko, yung karelasyon mo is hindi naman talaga siya yung third party, pero yun yung pakiramdam mo na dapat nasa ibang tao ka. Ito yung pinili mo kisa doon sa tao na sinisigaw ng puso mo dahil itong tao na kasalukuyan, hindi ko ba sinasabing tao, sitwasyon na pinili mo mas gusto ng karamihan kaysa sa puso mo. Ngayon, yung sitwasyon na hindi mo pinili, nakatune in ka doon via internet. Kung hindi ikaw to, maaaring nakikita ko na tinitingnan mo rin siya sa malayo. Okay? Gusto mo magpo-post sa kanya dahil nakikita mo yung mga sign of synchronicity na para siya talaga ang sayo. Sa buhay mo dapat talaga kayong dalawa magkasama. Or, love reading na to. Hindi pwede akong magkamali kasi love reading to. Okay, Tarot Angels, please tell me ano pa ang ibang sitwasyon ng taong to. Gusto ko malaman ano bang ibang sitwasyon niya nangyayari sa buhay niya bago natin ibigay ang mensahe ng kanyang guides. Okay, so totoo nga na lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon is natututunan mo na at gusto mo nang i-let go yung mga bagay na kung anong meron ka ngayon. Kasi gusto mo na ng isang bagong simula. Libra might be resonate. Gemini. Dahil may bago ka ng plano sa buhay mo. Tingin ko na outgrown mo na kung nasaan ka. Gusto mo na mag-concentrate at magkaroon ng communication sa dating naging isa sa mga options mo lang. So, sa ngayon, nagde-daydreaming ka pa lang. Wishful thinking ka pa lang. Nabulag ka kasi noon sa mga opportunities, option, choices, at hindi mo napili yung tao na gusto mo makasama, kaya ayun. Akala mo makakalimutan mo yung taong to dahil sa choices na pinili mo. Akala mo wala lang, dadaan lang to sa buhay mo. Pero hindi. Alam mo na parang
nasa maling posisyon ka na kahit anong pilit mo, kahit na sabihin mo siguro maganda yung buhay mo na ngayon, pero lagi mong yatang iniisip na dapat i-share ko to sa taong totoong mahal din ako at totoong mahal ko. Don't get me wrong, akala mo rin physical na kagustuhan mo lang to, pero hindi. Hindi ka makapunta sa taong to sa ngayon dahil hindi mo pa binibitawan nga yung karmic situation mo. Hindi naman ibig sabihin third parties about din lagi na sa asawa. Minsan pwede rin ito sa pamilya, kaibigan, trabaho. Hindi ko kino-consider na manloko tayo ng mga karelasyon natin dahil kung sabihin man natin na totoong na meron kayong sitwasyon sa ibang tao na nararamdaman, is kailangan mag-come clean kayo sa current situation nyo, na sabihin ng totoo at magkaroon kayo ng accountability. Kasi kung magsisimula kayo sa mali, kahit nasabihin mo na guide to ng angels, arcane angels, ng ancestor mo, ang mangyayari lang doon is karmic. Makikita lang kayo, pabalik-balik lang din yung babalik ka sa buhay, mawawala ka sa buhay. Kailangan mag-start kayo ng clean. Kasi hindi ko rin naman kino-consider na mag-stay sa relasyon na hindi ka na masaya dahil pares kayo ng current situationship mo na magkakaroon ng karma. Inilalayo mo siya sa dapat na magiging mas masaya siya. At nilalayo mo ang sarili mo sa mas magiging masaya ka at mabubuhay kayo pareho sa kasinungalingan. Which, nagkakaroon ng ganyan na broken house. Okay, tingnan naman natin ang mensahe ng guides mo sa'yo. Please follow me sa YouTube para mas magkaroon ako ng mahabang reading sa inyo, deep meaning reading. So, dito talaga parang, ang hirap. Pwede rin naman kayo mag-personal reading, pero mag-PM po kayo ha. Huwag po kayo maniniwala na ako yung mag-PM kasi hindi po ako mag-PM sa inyo kahit kailan. Pero, pagpasensya nyo kasi bihira lang talaga ako mag-personal reading, tapos minsan tatambakan pa. Okay. Wala, natutuwa ako sa'yo kasi dahil nga dalawang baraha mong nakita na namatay na yung lumang ikaw. So, ang guides mo yung sinasabi, yes, there will be a success to the new opening doors kung saan magkakaroon ka ng rebirth. Okay? But feeling ko, hindi lang to rebirth ng pagkatao mo, lahat ng side mo na pinakawalan mo. Okay? Keep your wisdom, sabi ng guides mo, okay? At yung proposal na gusto mo doon sa taong mahal mo, gawin mo lang dahil tingin ko nga magkakaroon ka ng success towards them. Ano lang ko na lahat nagsising sa'yo at tingin ko marami ka rin pinagdaanan na hirap sa buhay. So, para sa akin, kung ano yung natutunan mo, masaya ako para sa'yo. Na ipinipili mo ng sarili mo, hindi mo na pinipili yung kung anong gusto ng ibang tao or gusto sa mata ng ibang tao. Dahil totoo naman na tayong nagpapaandar ng buhay natin at laging puso natin ang dapat nating sundin. Okay, collective, sana nakatulong to.